ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Welcome to Pipa Live! It's It's- Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes, it's always 1:30 in the afternoon pag linggo po. Yes. So, alam po namin na nandiyan kayo maya-maya, pwede ninyong panoodin or panoodin yung nasa playlist natin. Marami pa po kayong mapapanood doon. Yes. Kung ang ganda ngayon ng episode natin, mahihirapan kayong hulihin. Bakit? Kasi super family! Yan. Sino ba tong super family na to? Ano, parang Superman ba yan? Yes. Pero family, alam mo meron cartoons doon na Meron. parang family sila. Anong tawag doon? The Incredibles? Oo, meron. Baka lang ma-copyright ako pag ginamit ko. Cover yon. So, Pero- meron. Yes, ang super family natin, mas super pa doon. Yan. Bakit siya super? Yan. So, siguro, basahin muna natin. Dito sa Amoris Laetitia, number 315. So, nakapaloob yan sa chapter 9, The Spirituality of Marriage and the Family. And ang title, malalaman nyo agad yung title nito is A Spirituality of Supernatural Communion. Kaya pala supernatural, ano? Bolt in. Parang ano, Voltes Voltes 5. 5. Hindi nila alam yun. Kapanahunan mo pa yun eh. The Lord's presence dwells in real and concrete families with all their daily troubles and struggles, joys and hopes. Living in a family makes it hard for us to feign or lie. We cannot hide behind a mask. If that authenticity is inspired by love, then the Lord reigns there with His joy and His peace. The spirituality of family love is made up of thousands of small but real gestures. In that variety of gifts and encounters which deepen communion, God has His dwelling place. This mutual concern brings together the human and divine. For it is filled with the love of God. Kaya pala super. Nandun ang human and divine. At saka, sino ba nagpapaandar sa kanila? It is God. Ibig sabihin, the super family is not only one, Yes. but all the families who believe that God is reigning in their family. Alam mo, nainisip ko, kung bakit sinabing may supernatural yung family, Kasi kung iisipin mo, kasi kung wala talagang grace yan kay God, which makes them supernatural, mahirap. Kasi imaginein mo, lahat tayo iba-iba ugali natin. Paano tayo nagkakasama sa isang bubong? Nagkakaintindihan tayo. Di ba minsan pa nga sabi, magsasalita pa lang yung kuya mo, alam ko na sasabihin niya. Di ba? Kaya we cannot pretend. Hindi tayo, sabi nga dito, talagang kailangan nagiging natural ka. Di ba? Akala mo nga dahil ang pinanggagalingan nila yung magulang lang nila, akala mo halos magiging pare-pareho sila, Hindi, iba-iba pa rin sila. So, in a family, ang dami pa rin yung sinasabi niya, struggles, maraming away, but there is that love and joy. Yes. So,
halo-halo na lahat ng emotion nandun. Correct. That makes it super. Kasi, paano natin makakayanan yung dami ng problema? Paano tayo nakakaahon? Kailangan lang natin tanggapin at pakiramdaman yung presence ni God. Yan. Para maging super talaga tayo. Okay, so tandaan niyo yun, ha? Hindi yan yung piling-pili lang ang super family. Yes. The super family ay yung family kung saan ang naghahari ay ating Panginoong Jesus. Yes. Yan. So, ano pa ang dapat gawin ng family? They have to invite Jesus Yan. in their family. Oo naman, kung kunyari yung family naman walang ginawa, no? Kundi maglakwatsa, hindi na nagsisimba, alam naman nila na dapat magsimba, paano naman papasok yung grasya ni God? Paano gagalaw yung pagka-supernatural natin? Kasi tingnan mo ha, di ba minsan sinasabi natin, alam mo yung pamilya talagang mahirap. Pero bakit masaya? Nagiging masaya pag tinanggap natin si God sa family natin. It starts with marrying in the church. Yun ang number 1, di ba? Magpakasal sa simbahan. Yes, kasi ina-acknowledge mo na pag nagpakasal ka sa simbahan, ibig sabihin talagang tinatanggap mo si God para pumasok sa pamilya mo. So, yun yung number 1. Pagkatapos number 2, so palalakihin mo na ngayon yung mga anak mo according to the plan of God. Oo, diba? at saka palalakihin mo sila na may takot at pagmamahal sa Diyos. Actually, hindi rin naman mahirap po yun. Kung kayo pong mag-asawa, nag-pre-K na. Diba? Nakaklusot, no? Nag-pre-K na kayo. Nalaman ninyo kung ano ang value ng marriage, no? Na hindi lang basta yan kasal-kasal. Ano ang design ni God So, sa inyo? pag nalaman nyo yan at hindi pa kayo nagkakaanak, pag nag-anak kayo, doon pala sa tiyan, alam na niya yan. Kasi hindi, yung nasa isip nyo, papasok na rin yan sa bata. Hindi mahirap. Hindi yung kung kailan may anak na kayo, tsaka pa lang kayo mag-aaral ng mga kung ano-anong catechism, di ba? Ito pala ang dahilan kung bakit kailangan mong i-value yung family. So that kung halimbawa hindi ka pa nagbubuo ng sarili mong pamilya, you have to go back always to your family. Kasi nandyan yung pagiging super ng family. Bakit? Ako marami na ako na-experience dyan sa ibang nakikita ko sa mga pamilya. Minsan talagang nag-away sila, nag-away ng gusto. Pero pagka nagkaroon ng problema yung kapatid niya, hindi yung matiis. Totoo yan. No? Oo. So, kaya nga sabi natin, pagka ikaw nagka-problema, balik ka sa pamilya mo. Sino pa ba ang mayroong biyaya ng Diyos na kayang gawin yon? Alisin na natin yung pride natin. Kasi yan yung kasalanan natin. No? Kasalanan po yung pride. Tayo rin yung nahihirapan. Di ba? Yeah. Kaya sabi nga ni June na kahit na gaano ka laki ang naging problema o naging suwail ka na anak o suwail ka na magulang, di ba? Pero pag lumapit ka sa anak mo, lumapit ka sa tatay mo, at nakita naman na talagang, talaga namang susori ka na talaga sa ginawa mo, nako, hindi pwedeng hindi ka tanggapin. Yung biyaya ng Diyos talagang binubuhos niya sa pamilya. Huwag kayong mahiya, no? Sa pamilya nyo na, naku, ayoko na, nahiya ako kasi naging suwail ako, naging naging pabaya ako ng magulang. Huwag po, kasi gift po ni God yan sa atin yung family. We were created to have a family po. Yun po talaga. Kaya kunyari, hindi ka naman nag-asawa, pero saan ka galing? Galing ka rin sa magulang, di ba? So lahat po may pinapanggalingan. Hindi ba meron tayo na-accompany, no? Na sabi niya, hindi, ayoko na bumalik sa pamilya o galit sa akin yon. Sama ng ginawa sa akin nila, ako rin, meron din akong kasalanan sa kanila. And yet, di ba nung nagkakaproblema siya, hinanap natin yung family niya. Tapos sinabi natin situation. But kahit nagalit, but they still want to help. Sabi, wag nila sabihin kasi galit sa akin yan eh. Hindi ba? So, doon ko nakikita bakit super ang family. Totoo. Because ang biyaya na ibinubuo sa kanila ng Panginoon is sobra-sobra, super talaga. Totoo. Kaya nga, tayo ang gusto natin, every time that there is a problem in the family, sabi natin, bumalik ka sa family mo, sigurado tatanggapin ka niyan. Yes. Hindi ba? Kaya nga,
si Pope Francis, lagi yun ang pinapaalala niya. Ano man problema mo sa anak mo, kahit na gaano kasama yan, pagbalik niyan, hindi mo mapapanatilihin na matigas ang puso mo. Lalambot talaga yan. Totoo yan. Kaya napakahalaga na yung family from the start, bigyan mo na agad ng value yan. Totoo, Yan. ang value na yan is galing sa ating Panginoon. Yan talaga yung unang karamay mo. Yung pamilya mo. Kaya sinasabi, bumalik ka sa pamilya mo. Yung demonyo nagsasabi ng wag eh. Diba? Kaya nagkaka-pride ka. So ngayon, alam na natin na ang pamilya ay may supernatural power coming from the grace of God. It is a place where you can experience the love of God. Yung iba naman talagang hinahanap nila yung family nila. Minsan hindi nila maramdaman. No? Minsan si God yung kanya ibinubuhos na biyaya sa pamilya na yan. Minsan, pag hindi pa umabot sa sukdulan, hino-hold pa rin dahil yung pamilya na yan, parang talagang ayaw naman nila lumapit sa Panginoon. Di ba? But if they will only turn to the Lord, siguradong magiging maganda ang mga pamilya. Kung halimbawa, yung pamilya mo at that point in time, parang yung sinasabi, kung meron ka kasalanan sa Holy Spirit, kasi ikaw yun. Ayaw mo talaga siyang tanggapin. Oo, totoo yan. Yung mga situation na ganon, kaya tayo merong kapihan. Yes. Because at the point na yung kanilang magulang matigas ang puso, lalo na sa Holy Spirit, they can go to the kapihan, sa simbahan. And there, temporarily, makaka-experience ka ng family doon. Because that is the family of God. Yes, kaya yung ating anniversary, tinawag natin na We Are Family. Yan! Yan po yung anniversary natin. Oo. Pasyal na kayo sa kapihan. Yes, this Sunday. Sunday. And then, register na ninyo yung family ninyo. Yes. We want to celebrate everyone who have attended the kapihan or kung pumunta kayo ron ngayon Sunday or next Sunday before November 17. Oo, kasi 17 po yung anniversary. Sama-sama tayo to Yes. celebrate the family. Pag sinabing family, hindi naman ibig sabihin pag wala kang tatay, hindi ka na family. Kung sino lang yung nakasama mo sa bahay. Kasama sa bahay. Oo, diba? Kasi kunyari, na OFW yung parents mo, di they ikaw, tsaka are yung your kapatid mo. family. Diba? Yun yun. Ganun naman yun. Okay? So, enjoy lang tayo Yes. because we want to experience that we are in a family of God and all families there are super family. Kaya, super family!